Sabi dito, merong tapat. Gusto din nila ng responsable. Merong may talino. Sunod, merong may respeto. May makajos at may masipag. Bakit ito yung mga katangian na napili ninyo na gusto nyo magkaroon ng isang mamamayan ng bansa ninyo? Sige. Tanungin natin si Leonard. Leonard, ano bang nilagay mo dito? Responsable po. Bakit? Bakit gusto mo magkaroon ng responsableng mamamayan ang iyong bansa? Kasi po, kada araw po madami pong problema yung nadadagdag eh. Kaya kailangan po natin mga responsable na leader upang masolusyonan po ito agad at maging maayos po yung bayan natin. Tama. Wait lang. Bubuksan lang ni teacher ang kanyang camera. Yan. Ikaw, Lori, anong nilagay mo dito? Hindi po ako nakapaglagay. Hindi ka pa nakapaglagay. Pero kung ikaw ang tatanungin, anong gusto mong magkaroon ang mamamayan mo kung ikaw ay presidente? Anong katangian? Matalino po. Matalino. Bakit? Bakit matalino? Nice. Para po hindi po sila hindi po sila agad-agad hindi po sila agad-agad parang mabudol po or scam. Mabudol or scam. Grabe naman pala ang hugot ng Lori na iyan. Nga naman, kapag matalino ikaw, hindi ikaw magpapabudol or magpapascam. Tama. And kailangan yan sa atin para hindi na hindi na lumaganap pa ang scam at pagbubudol, 'di ba? Ikaw, Grizel, anong nilagay mo dito? May respeto po. May respeto? Bakit? Bakit sa tingin mong gusto mong may respeto ang tao sa pamayanan mo? Kailangan po kasi talaga na may respeto po tayo sa isa't isa. Respetuhin po natin para po respetuhin din nila tayo. Tama. Respetuhan ng iba para respetuhin ka din. Sabi nga, do not do unto others what you don't want to do unto you. Yan. Sa tingin nyo, paano makakaapekto ang pagkakaroon ng iba't ibang katangian or etong mga sinabi nyo dito sa ating gawain, paano makakaapekto itong mga katangian na to sa bansa natin? Kung gustong sumagot, sige. Ayan, gustong sumagot ni Grizel. Grizel? Para po maunlad po yung bansa, tapos parang maiwasan po yung gulo. Maiwasan ng gulo. Bakit? Bakit sa tingin mo na kapag meron ka nito, mawawala ng gulo? Wait lang. Sige, ayan. Tulungan mo nga siya, James. Paano sa tingin mo makakaapekto itong mga katangian na to kung meron ng isang bansa? Sa palagay ko po, teacher, magkakaroon ng mas maayos na komunikasyon sa bawat isa. Mas maayos na magandang mga kaugalian na to. Panigurado may maayos na gobyerno at maayos na nakikipag-ugnayan sa mga mamamayan. Bakit sa tingin mo na mahalaga na magkaroon ng gantong mga katangian, ugali, or uri ng kaisipan ng mamamayan sa iyong bansa? Sa palagay ko naman po, mas maganda rin na merong na may ganitong mga pang-uugali. And may ugnay din na may maayos na moralidad yung isang bansa na i-instill yung mga ganitong pang-uugali na ituturo ng mga kauguraan o ng mga pagulang sa mga nila. Tama. Sa tingin nyo ba, ano yung ginamit ninyo sa inyong sarili para malaman or
gusto nyo, bakit nyo naisip tong mga to? Yan. Ano yung ginamit ninyo bilang kayo? Like, ano yung mga hakbang na yung ginawa para masiguro na ito mga katangian na ito ay positibo? Yan, tawagin natin si Gab. Paano mo naisip itong mga salita na ito? Nandiyan ka pa ba, Luis Gab? Ano po yung tanong po ulit? Paano mo naisip yung mga nailagay mo dito? Bakit mo naisip? Wait lang. Bakit ito sa lahat ng mga katangian, bakit ito yung gusto mong magkaroon ng isang mamamayan sa iyong bansa? May mga tinignan po akong mga naging leader po na tapos ayun po yung Mm. nakita ko po sa kanila. Mm. So kung ano yung leader na nakita mo, ayun yung gusto mo na magkaroon ikaw. Opo. Parang ganun. Okay. Kaya naman, paano nyo ngayon masasabuhay yung pagpili ng mga katangian na ito bilang isang mamamayan? Daniel, ikaw. Teacher, ako po yung may katanungan. Okay po. Ano po iyon? Para po sa inyo, teacher, ano naman po yung katangian ng mabuting leader? Para sa akin, ang mabuting katangian ng isang leader, ako, gusto ko talaga yung may puso talaga. Kasi para sa akin, kung ang puso at ang pag-iisip mo ay positibo, magiging maganda ang magiging kalabasan ng bansa natin. Para sa inyo ba, ano bang katangian ng leader na gusto nyo? Bumoboto na ba kayo dito? Hindi pa. Parang hindi pa ata eh. Pero kung boboto kayo, ano yung gusto nyo maging leader? Anong katangian ng isang leader yung gusto ninyo? Tumataas na kamay si James kanina. Di ba, teacher po, nailagay ko po yung tapat. So, Tapat. pinapangarap po na magkaroon tayo ng mga tapat na leader sa ating gobyerno. Hinahangad din natin na maging matapat sa bawat araw. So, sana mayroon tayong mga matapat na mga leader na namumuno sa atin. Yun. Tapat. Gusto ni James ng tapat. Yan. Kaya naman ngayon, gusto kong itanong sa inyo na ano ngayon yung aplikasyon nito ng gawain na ito sa buhay ninyo? Paano mo nyo sa isa sa buhay sa pagpili ng mga katangi bilang isang mamamayan? Ikaw, Lori, ano sa tingin mo? Ayan pala si Leonard. Leonard, ikaw. Ano po, kapag tayo po ay boboto, dapat po nating pag-isipan talaga na mabuti. Kasi para po yun sa ikakayos at kakaunlad ng bayan natin. Tama. Yan. Maraming salamat.